Ang hinala ng marami mga kaibigan at hindi naman natin sila masisisi, ang National Bureau of Investigation ngayon o NBI ang ginagamit na armas ng gobyerno o ng ilang opisyal ng gobyerno na nais talagang dikdikin si Vice President Sara Duterte. Dahil siya ngayon ang naghahabol eh. Ang NBI po yun ang mainit na naghahabol kay BP Sara, mga kaibigan. Inaasahan na po ni Vice President Sara Duterte na hindi magiging patas ang pagsisiyasat po ng National Bureau of Investigation kaugnay sa pagbabanta umano niya laban kay Pangulong Marcos. Iginit ni VP Sara mga kaibigan sa isang press conference kamakailan lamang na sa umpisa pa lamang ay mayroon ng desisyon, nakatuon sa isang desisyon ang NBI na magkahain po ng kaso laban sa kanya mga kaibigan. Ibig sabihin, pupunta man siya dun sa NBI ng personal, magpaliwanag sa gusto niyang ipaliwanag na nais po ng NBI, hindi po magbabago ang isip ng NBI. Kahit na magpaliwanag siya doon, yun po ang tingin ni BP Sara. Sinabi po ng pangalawang Pangulo, iginiit po niya mga kaibigan, na sa umpisa pa lamang ay mayroon ng desisyon para maghain ng kaso laban sa kanya ang naturang ahensya. Iginiit po ng pangalawang Pangulo na hindi niya pinagsisisihan ni katiting, mga kaibigan. Hindi niya pinagsisisihan ang kanyang binitawang pahayag na may kinausap siya para likidahin si BBM, ang kanyang may bahay at maging si Speaker Tamba kapag ay nangyaring masama sa kanya. Yun po ang sabi ng pangalawang Pangulo. Ano ho? Iginiit pa ng pangalawang Pangulo na wala siyang plano na magtago o umalis ng Pilipinas. Ganyan siya katapang. Parang pinagdududahan niyo pa ang tapang ng Vice President. Siya ang gusto kong maging Pangulo. Siya ang nais at gusto ng maraming Pinoy na maging Pangulo dahil sa tapang niya na ipinakita niya mga kaibigan, doon lamang ho madidisiplina ang mga abusadong tao sa Pilipinas. Lalo na yung mga politiko na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Tignan natin ang tapang ninyo kapag nanalong Pangulo si BP Sara. Mga kaibigan, no? Ayon pa sa Pangulo, wala siyang planong tumakas. Ho? O magtago. Matapos nga na sampahan siya ng impeachment complaint at ang inaasahan niyang ikakaso sa kanya ng NBI, mga kaibigan, ano ho? Sakaling arestuin siya sa gitna ng mga kinakaharap na legal issues at mga impeachment complaints, ibibigay niya ang kanyang sarili, mga kaibigan. Ano ho? Hindi siya magtatago katulad ng ibang mga politiko na kapag ka may kasalanan at iniimbestigahan, nag-abroad. Hindi ho ganyan ang nais na gawin ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas, si BP Sara. Haharapin niya ng buong tapang, mga kaibigan. Huwag niyong iisipin na nahintakutan siya sa mga ginagawa niyo. Ha? Kaugnay po nito, mga kaibigan, tama yung kanyang hinala eh. Meron ng planong NBI. Nagtakda ang National Bureau of Investigation sa January 2026 o 2025, ilalabas ng NBI ang kanilang desisyon kung kakasuhan o hindi itong si BP Sara. Ayon po kay NBI Director Santiago, mga Jimmy Santiago, ay pinag-iisa ko nila o kino-combine po nila ang lahat ng mga ebidensya at mga testimonies at pag-aaralan kung dapat nakasuhan o sampahan ng kaso si BP Sara. Pinag-aaralan pa ba yan? Parang alam na ni, alam na ho ni BP Sara ang susunod na mangyayari na hindi magiging patas sa NBI. Pero kaabang-abang ito mga kaibigan, ano ho, dahil sa January 2025, basta Enero, hindi pa naman nagbigay ng exact na date. Pero January 2025, susunod na taon,
ay ilalabas po ng ahensya kung kakasuhan o hindi si VP Sara. Yun ang abangan natin ayon kay Jimmy Santiago, ang director ng NBI. Kino-combine pa po nila ang mga evidences na kanilang nakalap at mga testimonies ng mga tao at kanilang pag-aaralan kung dapat nang sampahan ng kaso itong si VP Sara. Talagang NBI ho ang tila bagay bagong armas ngayon ng pamahalaan ng gobyerno para dikdikin itong si Vice President Sara Duterte. Abangan natin ang susunod na mga pangyayari, mga kaibigan, mula dito sa London. Ako po ang inyong kaibigan si Buddy Bernardino. Dito po naman sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Sa susunod po ulit, mga kaibigan, thank you very much. Bye for now.